Nasa ating linya si Senator Amy Marcos. Senadora, naimbag na bigat mo, Mama Senator. Yes, kastamit Kinga, Apo Deo. Talaga naman. Yes, At narito na ako sa Ilocos. Alam ba ninyo, zero COVID tayo rito. Kaya okay na okay. Bagong ani pa lahat. May mangga, gulay, lahat ayos na ayos. Ibang-iba sa Metro Manila. Abay, baka sobra-sobra mga produkto natin sa Ilocos, ipadala din dito sa Metro Manila, Apo Senadora. Yan ang problema. Alam naman natin dito sa norte, pati sa Cordillera, ang gulay, lahat ng ani, pati ngayon, nanganganib ang palay, palibasa, wala nga masyadong pumupunta ng mga buyers ng Metro Manila. Samantalang sa Manila naman, ang issue naman, kakulangan ng pagkain. So, eto nga, sana maisaayos lahat ito. At yung pinakamalaking issue, yung cash assistance, yung social amelioration, na mukhang mas maraming nagre-reklamo sa natutuwa, mas maraming hindi nakatanggap kaysa sa nakatanggap. Kaya ito nga, ang ginagawa natin ngayon ay naghahanap ng iba't ibang sources ng pondo, ang iba't ibang makukunan ng pondo para mabigyan ng lahat kasi lahat tumihingi na ng tulong, lahat umaaray na, pati yung middle class, ika nga, humihingi na rin ng ayuda. Abay, si Apo Governor Matthew Marcos Manotok ba na-distribute po ba yung social amelioration fund at sana'y nabigyan din ang aming bayan sa Pinili, Ilocos Norte, Apo Senadora? Naku, yan na nga ang problema. Hindi pa umaabot sa probinsya, panayan lista. Naku po. Ewan ko, ano ba yung mga lista-lista na yan? Nag-aaway-away dito yung DSWD kasi ang abot kaya ng DSWD, yung 4-piece lamang. Pagkatapos yung dole, inatasan na sila maghahanap ng mga informal sector. Alam mo naman sa probinsya, halos lahat informal sector, mga magsasaka, mga mangingisda, yung mga small and medium scale na sinasabi na per piece, yung mga gumagawa ng inabel, ng basket, iba pa. Yung cornflakes, mga ganon. Paano naman yun? Yung namamasada, hindi naman malista kung ilan yung driver daw, nagta-tricycle. Napakagulo talaga nitong listang to, mahiwaga. At kapag binigay naman yung lista, umaalma naman yung ating mga local executives, paano ang ibibigay, kalahati o menos pa sa kalahati ang maaabutan ng kanilang social amelioration. So, ang tanging ginagawa ko bilang chairman ng Economic Affairs, yun nga, kinakausap ko lahat ng iba't ibang sektor at nakikita natin na may iba-iba namang pagkukunan ng pondo sana ang pamahalaan. Unang-una, nakabuti pala sa atin na na-delay yung 2019 budget. Kung maaalala nyo, 6 months delay yung budget nung nakaraang taon. So may natitira pa dyan, may mga savings, meron pang hindi nagagastos, may pagkukunan pa dyan. Tapos yung 2020, ayan, marami dyan, calamity, contingency, quick response, yung PAGCOR, PCSO, marami pang pagkukunan. So sa palagay ko, wag matakot o magnervyos yung mga tao kasi kung talagang pipilitin natin, may pagkukunan at may pagkukunan pa sa ating kabadgetan. Ikalawa, finally, pumayag na sa wakas ang ating Secretary of Finance na mangutang tayo. Mangutang sa labas. Pumayag na si Secretary Sani Dominguez doon sa sinasabi ng IMF na ready na po silang luwagan $500 million. Yung debt payment. That's right. Kasi sabi ng IMF, lahat naman umaaray. Lahat naman umaangal. Kaya binigyan tayo ng $500 million na pautang. Pwede pandagdagan yan. Sa tingin ko, pwede pandagdagan. Palibasa, mababa naman yung utang natin. Higit sa lahat, maganda naman yung standing natin. Halos zero yung interest ng Pilipinas. Kaya huwag tayong matakot na mangutang. Ikatlo, medyo ayaw pumayag ni Secretary Dominguez dito. Ang sinasabi ko, humingi tayo ng palugid ng 1 taon sa ating mga international lenders. Yung mga creditor ba natin? 1 taon na palugid, hindi naman panunuba to, hindi naman tayo magbabalasubas na hindi natin babayaran ng utang ng Pilipinas. Kundi, ang gagawin natin, 1 taon, konting paumanhin lang. Kasi talagang nangyayari yan at halos kalahati daw ng mundo ngayon. Ayon sa IMF, humihingi ng palugid sa utang nila. So, bakit hindi natin gawin yan? At kasama na tayo dun sa 75 countries na sinasabi na poorest at hindi kaya itong problema ng kalusugan ng COVID.
Bakit ayaw po ni Secretary Dominguez na humiling tayo sa ganitong yung pagluwag sa ating debt payment, Senator? Ayun na nga lakay kaya nagugulat nga ako. Sa palagi ko, siguro hindi kami nagkakaunawaan, kaya gusto ko nga, humingi nga ako na ipaliwanag na hindi naman ito default, yung sinasabi, yung kinatatakutan ng lahat ng bankero natin, na hindi na tayo magbabayad. Naku, makakaloko-loko yung mga bangko niyan, tapos hindi na tayo makakautang o makakuha ng pera miski saan. Hindi naman yung default, yung talagang totally hindi na tayo magbabayad. Panunuba na yun, hindi naman gawain Pilipino yun. Ang sinasabi ko lang, palugit lang. Lahat naman tayo dumadaan dyan sa ating personal na buhay. Talagang may panahon, nagipit ka, talagang hihingi ka ng patawad ng panahon. Pero magbabayad at magbabayad din. At saka hindi naman tayo, sabi nyo, ilang countries yung pinapayagan ng IMF na pwedeng magkaroon ng deferment ng debt payment, Senadora. Ilang countries yan? 75 countries na. Napakarami na 75 ang sinasabi na bayan na pagbibigyan na. At yung malalaking bansa, yung US, Germany, France, yung malalakit na yayamang bansa, pumayag na. Sila na mismo ang nanguna dyan. At kung natatakot tayo, kasi kung minsan, pag mag-defer ka ng payment, pag magpa-delay ka, magpa-postpone, ang nangyayari dyan, iipitin ka ng napakaraming kondisyon. Ang sabi na ng IMF, isa lang ang kondisyon na hinihingi namin. Basta bayaran ng doktor, ang nurse, pangalagaan, lahat ng health worker unahin. Ano ba naman masama dun? Ang galing. Anyway, sa inyong pag-aaral sa Committee on Economic Affairs, Senator Amy, mga magkano ang kailangan natin para masustenehan para dito sa ating economic stimulus para makarecover tayo dito sa ating ekonomiya pagkatapos po nitong pandemic na ito? Well, sinasabi natin, kasi maigi na magtabi ng pera, no? So, dapat siguro 760 billion ang ilibre natin. Kasi hindi tayo sigurado kung 2-3 buwan to, napakatagal nito Nakakatakot. Tapos yung ating Secretary of Health, magka-problema pa kami sa Senate kasi talagang daing reklamo kahit barkada natin si Secretary Duque, talaga yung mga senador hindi na masagot yung daing at reklamo ng tao. Parang wala nang kumpiyansa. Kaya sinasabi nga nung iba, mag-resign na lang siya. Siyempre, alam natin, magulo yan. Pag nagpalit ng liderato, ngayon pang krisis, pero sa kabila nun, talagang napakaraming reklamo. So, eto nga, with all the expenses in health, pagkatapos yung mga pagkain at ayuda na kinakailangan ibigay, pagkatapos yung kakulangan sa social amelioration, yung mga poorest of the poor, nagre-reklamo naman ng middle class, sila nagbabayad ng buwis. Tapos yung mga tambay daw ang binibigyan. Eto nga yung mga issues. Kaya lahat kailangan tulungan. Pero, Senadora, may mga pumuna po sa inyo sa Senado, kay mga 15 senador, na mukhang hindi na po napapanahon ang ganitong kalinga na mag-resign si Secretary Duque, ha? Dapat daw ay alalayan, suportahan, at pagkatapos ng problema natin sa COVID-19, ay saka natin imbestigahan kung meron siyang pagkukulang. Anong reaksyon niyo dyan, Senator? Well, naintindihan ko yan at ang nais naman ng mga senador, bigyan si Presidente ng dahilan, bigyan si Presidente ng grounds, ika nga, ng basehan kung ano yung gusto niya, na kung magpapalit pa sila o hindi na sila magpapalit. Nagsabi naman si Presidente na wag munang papalitan at tanggap naman namin yon. At alam naman natin, sana ito ay maging dahilan na talagang magpursige at talagang diinin pa ni Secretary Duque ang kanyang mga effort dito sa COVID-19. Kasi medyo mabagal, medyo nahihirapan talaga ang mga tao at yung mga ospital wala pang natatanggap na testing kit. Ano ba naman ito? Pero alam po nyo, Senator Ma, may mukhang kaiba daw yung aksyon ng Senado at Kongreso. Dahil kahapon sa kanilang online hearing, ang ginawa ni Speaker Cayetano ay kinausap si Secretary Duque kasama yung mga dating health secretaries at pinag-usapan kung paano matutulungan ating gobyerno ang DOH para masolusyonan po itong COVID-19, Senator Ma'am. Oo, tama yun. Kasi talaga namang kung tutuusin,
madalas talaga si Secretary Duque, pabalik-balik sa Senado yan eh. Wala siyang tigil sa pagpapaliwanag. Parang nadala na yung ibang kasamahan namin. Siguro hindi siya ganun kadalas sa Kongreso magpaliwanag. Pero sa amin ang dalas-dalas, yung iba nadala na siguro at naiinip na sila sa Senator Lacson, sina Senator Angara na naiinip na sa kakapaliwanag. Eh sabi nila siguro bigyan na natin ng pagkakataon si Presidente magpalit kung kailangan magpalit. Pero alam natin, mananatili muna si Secretary Duque dyan at ang pinapanalangin na lamang natin, talagang paigtingin niya ang liderato at ibalik yung tiwala sa kanya. Dahil maraming ang reklamo dito sa mga ospital na maliliit, yung mga laboratory na hindi mabuksan-buksan, pagkatapos yung mga supplies na kahit nagdadagsaan sa customs, hindi ko maintindihan, saan ba yung mga testing kits na? Libo-libo daw ang dumadating na ang daming nakaumang sa customs, ang daming donasyon, pero pag pumunta ka naman sa mga ospital, zero ang testing kit. Pambihira talaga. Pero maraming available for sale. Nagtataka ngayon ako kung binibenta ba yan o ano. Hindi ko maintindihan. Sa online may nabibili. Ayan. Pero sa mga napakarami, mura pa. Pambihira. Magtataka talaga. Meron pang balita, yung mga donasyon daw ay binibenta. Kaya hindi maganda itong mga pangyayaring to. Sana magawa ng paraan ng customs, ng DOH, kung sino man ang talagang in charge dyan, talagang pangatawanan na niya at sana talagang urgent na. Kasi hindi matatapos ang lockdown pag wala tayong mass testing, di ba? Kasi wala tayong kasiguraduhan. Marami palang lumalakad-lakad na walang symptoms, di ba? Yung matitibay ang katawan, wala naman sintomas ng COVID. Yung pala, nagdadala ng sakit. Kaya kinakailangan may testing. Actually nga, meron nga pag-aaral sa Singapore ba yun na mas malakas na makahawa yung mga walang sintomas, Senator Amy, ma'am? Yun na nga, nakakainis nga, grabe, nakakatakot dahil akala mo okay na okay, yung pala may dalang sakit. Tapos yung iba na hindi ganun katibay o may katandaan na, madadali naman pala. Hindi natin matutuklasan yan kasi yun nga, ang tagal-tagal ng DOH ma-approve yung rapid testing. Tapos nung in-approve na yung rapid na sa dugo, imbes na swab sa lalamunan, sa katagalan ba naman ng approval, nung nagdatingan, wala naman mahagilap, hindi makita kung saan na pinadala o kung ninakaw ba yan. Kaya eto ang mga reklamo at nervous na yung mga tao. Talagang kinakabahan tayo kasi hindi natin malaman kung sino yung asymptomatic. May mga biro pa nga yung mga bata na asymptopangit daw. Palakad-lakad, hindi alam na may dalang sakit. Palakad-lakad, hindi alam na pangit. Ano? Asyento pangit. Anyway, Senator Amy, ma'am, nagsalita na po ang Presidente kagabi. Ayan, mananatili daw po ang Health Secretary Francisco Duque. Anong reaksyon niyong mga senador na humihiling na mag-resign siya? Well, para sa akin, sana maging panahon to na magkaisa tayo. At talagang si Secretary Duque, diinin niya yung kanyang pagiging Secretary of Health at puspusan niyang pigilan itong COVID-19. Talagang lahat ng effort, tutulungan namin siya kung siya na yung desisyon ni Presidente at magkaisa tayo. At huwag nang mag-aalitan itong pagkatapos nitong buwan na ito. Diba? After the lockdown, sana bigyan ng mas malawak na diskresyon ang ating mga local government officials. Huwag nang sitahan ng mga mayor, governor, ng DILG, turuan ng DOH. Huwag na sanang ganun kasi pagkatapos nitong lockdown na to, may partial lockdown yan, sigurado. Bigyan natin ng kapangyarihan ng mga local government official kasi iba-iba naman ang sitwasyon. Sa Quezon City, ang daing may sakit. Pag pumunta ka sa Cordillera, sa Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, zero COVID. Di iba yun. Huwag ihahambing yung isa-isa. Mas mainam na yung mga local government may konting discretion. Senator, may balak ba ang Senado ipatawag si Senator Duque sa Senado after ng COVID-19 crisis? Well, sa ngayon, wala talaga sa lugar, wala talaga sa panahon mag-iimbestiga. Ang kailangan natin gawin, nagdesisyon na si Presidente, tulungan na nga natin si Secretary Duque at sana maging warning ito
o babala na kailangan gandahan pa niya yung serbisyo sa tao. Yun na lamang siguro, at sa inyong lahat, eto nga, palapit na ng palapit yung partial lockdown, malamang hindi naman bubuksan lahat sabay-sabay. Ang tingin ko, talagang mga essential, ika nga, yung pinakamahalagang industriya lang ang bibigyan ng pagkakataon magbukas. Hindi naman yan lahat ng mall, lahat ng kung ano-ano. Pero bago ang lahat, dapat ang doktor, ang mga doktor natin at dalubhasa, sila dapat ang magsabi kung kailan magbukas. Huwag natin silang pangunahan kasi sakit ito eh. Senadora Amy, maraming salamat. Just na Apo Senadora. Thank you. Thank you very much.